usapang lindol baka mo. O kaya naman ay pagputok ng mga bulkan. Mga banta at panganib ang sinusuong at binabantayan ng mga eksperto ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Paano nga ba nila ito ginagawa upang mabigyan tayo ng babala at upang makapaghanda tayo sa mga lugar na maaaring maapektuhan nito? Wala pang technology right now that can, predict as to when an earthquake would happen. So we really have to be prepared for it. Being inside an active volcano is definitely the most dangerous aspect of the job. We are very sure hinukay namin yung fault, but at the end, may mga structures na nakatayo doon sa ibabaw ng fault. Madalas tayong nakararanas ng mahihina at malalakas na lindol sa ating bansa at umaabot po yan sa nasa 20 kada araw. Pero bago natin ma-receive ang mga information patungkol sa lindol, maraming tao ang nasa likod nito na nagpapagod upang tayo'y makareceive ng tamang information. At dito natin sila makikilala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Noong 1952 ay binuo ang Commission on Volcanology o COMVOL matapos ang mapaminsalang pagsabog ng bulkang Hibok-Hibok. Nirestructure ito noong 1982 at pinangalan ng Philippine Institute of Volcanology o PHIVOC. Taong 1984, mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ay inilipat sa ahensya ang siyensya at pag-aaral sa mga lindol o ang tinatawag na seismology. Mula noon ay pinangalanan na itong PHIVOLCS. Kami lang yung agency that's mandated to study earthquakes and volcanic eruptions. So it's very important because the Philippines, we have 175 active fault segments, and these are all capable of generating light to major, even great earthquakes as far as trenches is concerned. And we have 24 active volcanoes, and wala namang ibang nag-aaral dyan kundi PHIVOLCS lang. So very crucial kasi again, we're part of the Pacific Ring of Fire. And every now and then we'll be jolted by earthquakes, volcanic eruptions, and sometimes tsunamis. For earthquakes, we have currently 126 seismic stations all over the country. And napaplat na kagad yung earthquakes, but that's still not enough kasi if you compare the number of seismic stations that we have with that of Taiwan, and Taiwan is just 1/10 of the size of the Philippines. They have close to 200. And for the size of the Philippines, we need at least 300 seismic stations, and currently we only have 126 seismic stations. Wala pang technology right now that can, predict as to when an earthquake would happen. So we really have to be prepared for it. And when we say preparation, make sure that our buildings, our houses are earthquake resilient. Kahit mag-participate pa tayo sa dock cover and hold, na-master na natin yung dock cover and hold. Pero kung yung bahay natin nag-collapse because of strong shaking, dahil hindi earthquake resilient yung bahay natin, parang bale wala din. Ako po si Cristel Jade Legaspi, Science Research Specialist 1 from DOST PHIVOLCS. Estudyante pa lang po ako, siguradong-sigurado na po ako na gusto ko pong magtrabaho sa PHIVOLCS kasi interesado po talaga akong pag-aralan yung mga lindol and yung mga associated hazards o panganib na maaaring maidulot nito. 2019 po, nung nagsimula ako sa PHIVOLCS at na-assign po ako sa Earthquake Section ng Geology and Geophysics Research and Development Division. Nung 2019 po, yun yung year na na-hire ako. Tapos, yun din po yung year na lumindol po sa Davao del Sur, December 2019, magnitude 6.9 earthquake. Ayun po yung unang beses na naipadala ko bilang part ng quick response team ng PHIVOLCS. Naalala ko po may isang instance na after namin mag-explain ng tungkol sa lindol dun sa mga tao, sa mga residente, sabi po, may lumapit sa akin na isang residente, tapos sabi niya, maraming salamat po sa inyo ma'am, nang dahil po sa inyo nakampante kami. Yung instance po na yun ay, since bago lang ako sa PHIVOLCS noon, yun yung tumatak sa akin since first experience ko nga po. Tapos yun po yung masasabi kong nag-fuel sa akin para mas gustuhin na ipagpatuloy yung ginagawa namin. Halimbawa po, may mga lugar na may tension crack o tinutukoy natin mga bitak sa lupa sa taas ng bundok or merong pong mga landslide. So tumutulong po kami mag-assess kung saan pwedeng i-relocate yung mga community sa ibang lugar.
And masabi ko po na sobrang importante po yung ginagawa ng PHIVOLCS kasi kami po yung katulong ng mga LGU sa decision making when it comes to disaster mitigation planning. Goal po kasi namin na ma-reach yung mga far-flung areas talaga. So may mga instance na umakyat po kami sa bundok para ma-assess yung mga earthquake impacts dun sa area na yun or mabisita yung community na yun. May instance din po na kailangan naming tumawid ng mga ilog para ma-verify yung trace ng fault or mag-conduct ng mga assessment po sa mga lugar na yun. Noong 2022 po na Abra earthquake, nagkaroon po ng lindol sa Abra na naramdaman hanggang Ilocos Sur. Nagkaroon po ng mga bitak-bitak ng lupa doon sa San Vicente at sa Barangay Rancho. Marami pong munisipyo sa Ilocos Sur yung nagbitak-bitak yung lupa. Yun po yung tinatawag na liquefaction. Di ba unang experience, nakakatakot na makaramdam ng sunod-sunod na aftershocks. Tapos makikita niyo po yung mga tao din, natatakot din sila eh. Ako si Jeffrey Perez, isang Supervising Science Research Specialist, Geologist ng DOST PHIVOLCS. Graduate ako ng Quezon City Science High School, so more on science. And then, nangyari yung 1990 earthquake. So, ibig sabihin, buhay na ako noon. It caught my attention kasi maraming nasirang buildings, tapos palagi siyang nasa news. At yung natatandaan ko doon, naging research paper ko yung impacts ng 1990 earthquake. So after that, nag-apply ako for college and then kinuha kong course is BS Geology. So right after passing the board exam, finishing yung BS Geology, then may license na, I applied here sa PHIVOLCS. So nag-start ako sa PHIVOLCS bilang isang seismologist, yung pinakamababang posisyon ng seismologist. My expertise is to look for faults in the Philippines. So yung area of sa studies ko ng aking graduate studies ay yung fault sa may Mindanao. Specifically yung Eastern Mindanao. So this fault traverses from Surigao hanggang Mati. So that's more than 300 kilometers. So I mapped this fault using aerial photos. So nakikita ko lang siya sa mga aerial photos. And then there are times na pumupunta ako sa field. Kung minsan makikita niyo sa studies ko, hinuhukay ko yung fault. So February of 2017, that paper about the Philippine Fault Surigao segment, na-publish ko siya. So it was internationally published. And after several days, nagkaroon ng earthquake doon mismo sa pinublish kong fault. Yung science na ginawa namin for this fault ay nangyari in our lifetime. So, alam namin na yung fault ay tumatagos doon sa bridge. At yung bridge na yon, nung nagkaroon ng earthquake noong 2017, nagkaroon nga ng crack sa ilalim at nasira yung bridge. So, pagdating naman ng July 2017, yung northern segment ng fault na yon, yung nasa may Leyte, gumalaw ulit. So, yung mapa na yon, what I can remember was that yung mga tao, kilala nila ako. Kasi personally, I have been mapping this fault. Almost every year, binibisita ko siya. Minomonitor namin. At nung lumindol, nung July of 2017, yung eksaktong fault na pinupuntahan namin at minomonitor, yun yung gumalaw noong July 2017. As a scientist, medyo fulfilling siya kasi yung nagawa mong mapa, actually gumalaw siya. But at the back of our heads, tama ba yung ginawa namin? Kasi alam namin na may fault na nandun. We have already convinced the people na nandito yung fault, pero yung reaction ng mga tao before the earthquake ay hindi sila umalis. So yun yung nasa back of our mind, parang kulang pa rin yung ginawa naming information dissemination kasi alam namin nandun yung fault eh. At yun din yung kinakatakot namin for the West Valley Fault. Kasi we have started remapping the fault in 2012, right after my graduate studies sa Japan. Yun yung bilin sa akin ni Secretary Solido, Jeff, tulong ka, imapa niyo yung fault sa may West Valley Fault. So we remap the fault, may team kami. Actually, ako lang nag-iisang lalaki and then the rest are puro babae. We map the fault from north to south. We can point to you on the ground kung saan yung fault. We are very sure, hinukay namin yung fault, but at the end, may mga structures na nakatayo doon sa ibabaw ng fault. So, ito yung kailangan nating tulungan kasi kailangan nating inform sa mga tao ano ba yung panganib kapag may bahay na nasa ibabaw ng fault. One thing was, nagkaroon ng earthquake sa Batanes. When we went there, 2 days, 3 days after the earthquake,
yung mga tao nakatira doon sa plaza. Di ba yung typical Spanish na land use na nasa gitna yung plaza, nandito yung munisipyo, nandito yung simbahang luma. Simbahang luma nasira, yung munisipyo nasira. More than 50% of houses around that municipality were damaged. So yung mga tao doon, nandun nakakonsentrate. So ang role ng FIVOX ngayon is, personally ako, ay explain sa mga tao na ganito yung nangyari sa inyo. At kung maaari, kung hindi naman damage yung mga bahay nila, kung sabihin ng mga municipal engineers, DPWH, ng FIVOX na yung mga bahay nyo ay safe, hindi yan nasira ng lindol, pwede na silang umuwi. Kasi yung trauma ng mga tao, ayaw nilang pumasok sa loob ng bahay nila. Isa pang nangyari was that yung earthquake sa Mindanao noong 2019, yung sunod-sunod na lindol. It started with October 16, 2019 event, a magnitude 6+ earthquake. We were sent there. I lead the team. Natapos yung trabaho namin 1 week after. So umuwi kami ng Friday. Kinamandayan, pinabalik ako ni Governor. So pagkamandayan nun, galing akong Davao, we traveled to Kidapawan City. Pagdating ng around 9 o'clock, nagkaroon ng malakas na lindol ulit. A magnitude 6.6 earthquake or 6.5. And that earthquake was the strongest earthquake na naramdaman ko. It was an intensity 8 na earthquake. And as a FIVOX, syempre, nakatingin sa iyo yung mga tao. Alam nilang taga-FIVOX ako, so kailangan kalmado ka. Kahit natakot kang babagsak yung building, kailangan kalmado ka. And that was the strongest earthquake that I have felt. Fulfilling kasi pag nakakausap mo yung mga tao, as a scientist, hindi lang si Presidente yung nakakausap mo, even yung mga tao sa baba, sabi nga niya sa laylayan, ay nakakausap mo para i-save yung mga bahay nila, communities nila, and maging, sila, laging handa. Yung fault na ginawa namin dito sa Metro Manila, ito yung fault na sana mali kami. Sana mali kami kasi pati kami maapektuhan. But habang tumatagal yung proseso ng evaluation, research, yung pagka-question sa ginawa naming mapping, review, napapatunayan namin na tama yung ginawa namin for the West Valley Fault. So, ang palagi namin sinasabi, kailangan nating maganda, kailangan nating gamitin itong mga information na to. At yung paggamit nyo, malaking malaking sukli na yon sa mga tao sa FIVOX. Sa aming pagbabalik, Aside from that, being inside the volcano, na-expose kami sa sulfur dioxide concentrations na sobrang nakakairita sa ilong at sa throat.